Isa pong pinagpalang araw sa lahat na makakarinig ng Thursday Gospel. Napakabuti po ng Diyos sapagkat pare-pareho po tayong nagising sa panibagong umaga. Ang Panginoon po ay mabuti at ang araw na ito ang isa sa pinakamalaking biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, ang makarinig ng mabuting balita. Sapagkat ito ang magsisilbi nating kalakasan upang nang sa ganon anuman ang mga tukso na lalapit sa atin na magdadala sa atin sa kasalanan ay mapaglalabanan natin sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. So naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Oo, makapangyarihan. Kamukha ng nilikha ng Diyos ang mundo. Ang lahat ng mga bagay, hayop, halaman, ang buwan, ang araw, at tayo, mga tao, nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, makapangyarihan ng salita. Nawa, magkaroon po tayo ng desire. Lagi na hanapin ang salitang yan. Ang Word of God. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magkaroon ng opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ko, Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos, sa kabutihan, pag-ibig, at habag mo na araw-araw mo ipinagkakaloob sa amin. Ang online tiging na ito, Facebook Live na ito, ay ginagamit mo upang ma-reach out ang bawat tao sa lahat ng panig ng mundo. Upang marinig ang iyong mapagmahal at mapagpagaling na salita. Ngayon, bago po tayong magpatuloy sa pakikinig sa mensahe ng Diyos, tayo po ay lumapit sa Kanya na may kababaang loob. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ama, ang iyong abang lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob, nakikiusap, humihingi na yung paglilinis sa aking mga karumihan, sa aking mga kasalanang nagawa, ano po man ang aking naisip, nasabi, naikilos, nagdulot na nasaktan po kita, humingi po ako ng kapatawaran. Panginoon, tanging lamang ang iyong kalooban ang ibig ko pong masunod. Bigyan mo po ako ng wisdom, Lord. Isang wisdom na kamukha kay Solomon, kay Haring Solomon, na higit pa sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, ang karunungang nagmumula sa iyo. Ang discernment to know always your will, my Lord. And of course, puspusin mo po ako ng iyong banal na Espiritu. Sa oras na ito, Lord, naniniwala ako nandito ang iyong banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, para po yung mga fruit ng Holy Spirit. Like love, joy, peace, self-control, goodness, kindness, Lord, ay may sa buhay ko po, may bahagi sa iba. Kayo din, Panginoon, ang kababaan ng loob ay ibigay mo sa akin. Nagsasalita ko sa Facebook Live na ito, Lord, hindi para sa akin sarili, kundi para sa iyo. Pag sa ganun, ay pagmalaki ko kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kabuting Diyos. Humingi ako sa iyo ng habag. Humingi ako sa iyo ng habag, Panginoon, tumaawa ka sa akin. Iligtas mo ko sa mga sakuna. Bigyan mo po ako ng katapangan na ipahayag ng iyong kalooban ng walang takot. Sapagkat ito ko yung gusto. Kami mapagaling spiritual. Na yung mga salita ang aming maging pagkain spiritual. Sapagkat ang kaluluwa namin, Panginoon, ay hindi pagtutuunan pansin. Gayon din po, Lord, ang panalangin ko sa mga makakarinig ng Thursday Gospel. Ano man po mang kaabalahan nila sa oras na ito, mga pinagdadaan ng problema, mga sakit, physical, mga broken relationship.
mga bagay na nasa isip nila na nakapagdudulot na oras ng peace of mind. Lord, sa pangalan mo, Panginoon, kasot mo, Lord, at panatiliin ng pagiging positibo sa pag-iisip, sa salita, sa pagkilos, ay magawa namin sa pangalan mo, sapagkat ang pangalan mo ay makapangyarihan. Lord, patuloy kang kumilos. Come, Holy Spirit, we need you. Puspusin mo ang bawat puso ng bawat makakarinig na ito'y pakinggan sa buhay at maibahagi namin sa iba. Come, Holy Spirit, ang aming katawan, ang aming isip, ang maging templo mo. Come, Holy Spirit, we need you. Thank you so much, Lord. Mga darating pang minuto, ikaw ang marinig namin, kahit ako ang ginagamit mo bilang instrumento, Lord, para ipahayag ang iyong mabuting balita. Ako ay nakikinig din sa'yo. Nawa, yung tinig mo spiritually ang marinig ng spiritual ears namin, Lord, na makita namin ang kabutihan mo through our spiritual eyes. Ang spirito mo at ang spirito namin ay magkaisa. Ama, ang lahat ng ito'y aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus at ng Maning Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Santo. Amen. So, muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through Facebook Live. Since lahat tayo, halos lahat, ultimo bata, ultimo basurero, ultimo pinakamayamang tao sa mundo, may cellphone at nagfe-Facebook. Bakit hindi natin gamitin ang Facebook na yan to glorify God? Pinagaanan ng Panginoong Hesus ang pakikinig ng mabuting balita. Hindi na tayo kamukha niya na lalakad sa gitna ng init ng araw, kasama ang kanyang mga alagad. Sasakay ng bangka, pupunta sa ibang ibayo, pupunta sa mataas na bundok para mangaral. Ang hirap, ang ginawa ng Panginoong Hesus para lang maipangaral ang mabuting balita. Pero tayo, napakapalad natin sa panahon na ito, sapagkat isang pintot mo lang, pwede ka nang makarinig ng iba't ibang gospel sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Libre, walang bayad. Hindi ka na dapat mamasahe. Kahit nakaupo ka lang ngayon dyan, ano man ang ginagawa mo? Nag-almusal ka, o kahit ano, di ba? Andoon yung desire ng Diyos na mapakinggan ang mabuting balita. Pinagaan na niya. So, nasa sa atin na ngayon yun, kung tayo magkakaroon ng desire para pakinggan ang pagkaing spiritual na inahain ng Diyos. Itong Facebook na live dito ay parang piging online, no? Alam mo yung piging, yung handaan. Na ang inihanda rito, hindi pagkaing pisikal, kundi pagkaing spiritual. Na ang naghanda, hindi tao, kundi ang Diyos mismo. At siya ay nag-i-invite na, halika, makisalo ka sa aking piging. Handa na ang lahat. Amen. So, nasa sa atin na lang yung kung i-study natin yung kanyang everyday na piging. Amen. So, ako po pala si Sister Angelica at ako po'y taga Bulacan, isa po kong Katoliko. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong August 5, 2019. At salamat sa Diyos, patuloy pa rin tumatakbo ang Facebook Live na ito sa kabila ng napakaraming pagsubok na nangyari sa Facebook Live na ito, sa inyong lingkod. Pero ito, sa awat habag ng Diyos, pinapahintulutan pa rin niya na ito'y umere. At ako naniniwala na may purpose ang God. Bakit gano'n? Kasi alam naman po natin na hindi naman lahat ng may Facebook Live, hindi naman lahat ng tao ay willing at matapang na gamitin ang kanilang social media na maging content ang salita ng Panginoon. Talagang masasabi natin bilang lang yan. At talaga namang naniniwala ako na talagang may hinihirang
ang Diyos pagdating sa kanyang pagpapahayag. So, basahin na po natin ngayon ang Thursday Gospel, December 7, 2023. At ang pagbasa po ay magmumula kay San Mateo. Ito po ay tungkol sa kailanmay hindi ko kayo nakilala at dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Kailanmay hindi ko kayo nakilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhangnan. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga kapatid, ang mapagmahal at mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Alam po nyo, napakaganda ng gospel na ito. Simula nung 2019 hanggang sa oras na ito na December 7, 2023, ito na yung pinakamagandang gospel, yung mensahe ng gospel para sa akin, ha? Sa akin. Kasi napagnilayan ko na merong mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi natin pinapansin. Kaya sana dalangin ko na ang makakarinig ng napakagandang gospel na ito, which is December 7, 2023, tungkol nga sa kailanmay hindi ko kayo nakilala, at dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Pakinggan po natin lahat ng mensahe ng Diyos. Ako po yung instrumento lang uli. Hindi naman po bababa si God, si Jesus Christ, para tayo ay pangaralan. Pero marami po sa atin ang tatamaan ng mensahe ng Diyos na sapul po tayo. At kapag tayo po yun, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat pinapaalahanan tayo ng Panginoon sa ating mga kahinaan na nagdudulot sa atin para tayo po magkasala. So, sinasabi ko nga po, ito na yung pinakamagandang gospel in a way na yung message, no? 2019, 20, 21, 22, 23. For almost 4 years na ang Word of God Facebook Live. Ito po, malaman. Kumbaga sa pagkain ito yung mainit, na sabaw, na malaman, na masustansya. Amen. So, simulan na po natin. So, ang ating Diyos, sobrang niya tayong mahal. Alam mo yung pag nagmahal ka ng sobra-sobra, yung bang kahit buhay mo, ibibigay mo? May ganun. May ganung tao, no? Kaya minsan mababalita mo, passion of love. Ano ba tayong crime of love ba tawag doon? Yung bang sa sobrang pagmamahal niya sa taong niya, napapatay niya. Huwag lang maagaw ng iba. O sa sobrang pagmamahal sa taong niya yan,
Siya naman yung nagpapakamatay. Suicide. No? Yung mga nararanasan natin minsan mga tao, yung sobrang pagmamahal na sa tao. Sa tao. Kasi pag nagmahal tayo ng tao, nakakaano tayo eh. Nakaka-relate tayo na mahalin din tayo. Eh, mahirap namang magmahal sa tao na hindi mo nakikita. Pero pag halimbawa, yung silbong mga mahal natin tao ngayon, asawa natin, nanay natin, magulang natin, mga anak natin, isipin mo na sino na ba ang pinakamahal mo ngayong tao. At ang sarap na habang pinapakita mo ang pagmamahal mo sa mga taong ito, nagre-respond sila na mahal ka din nila. Kasi nga nakikita eh. O, bigyan mo sila ng ganitong bagay, babalik nila sa'yo. Ang ibig ko sabihin, o ibig sabihin ng Diyos, alam natin yung salitang pagmamahal. Amen. Now, no one can beat the love of God for us. Remember that. No one. Kahit pa mahal na mahal mo ang asawa mo, ang anak mo, hindi kayang pantayan ng sino mang tao dito sa mundo ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo. Amen. Araw-araw naghihintay ang Diyos sa atin na mahalin natin siya ng totoo. Yes, anong sabi ng gospel? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Napakalinaw ng sinabi sa gospel. Ipinapakita ang katotohanan. Hindi tayo niloloko. Hindi tayo pinaplastik ng Diyos. Kita niya mula sa langit ang bawat tao dito sa mundo. Lahat ng ginagawa natin. Yes, mabuti, masama, nananalangin sa Diyos. Tumatawag ng Lord, Lord. Nakapaglinggo, nagsisimba. Tumatawag ng Lord, Lord. Kapag tayo ay nananalangin, Lord. Kapag tayo may kailangan, Lord. Kapag tayo ay nasa banig ng karamdaman, Lord. Masama ba na banggitin natin ang pangalan ng Diyos, lalo na kung gusto natin siyang i-glorify? Lalo na sa mga panahong tayo down at kailangan natin siya? Hindi. Pero may babala ang mabuting balita ngayon. Babala sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng nakakakilala sa Diyos sa pangalan niya. Ibig sabihin, may mga taong kilala lamang ang Diyos sa pangalan. Mababaw ang pagkakilala. Yung alam lang na, ang Diyos Ama siya ang lumikha ng mundo. God is the God the Father is the Creator. And then si Jesus Christ is a God of Son of God. And the Holy Spirit is the Sanctifier at Nubay. Na si God, mabait yan, mapagpatawad. Si God, nakatira yan sa langit. Ay, si God, ayan siya yung nagano sa mga Bible. Nandiyan ang kanyang buhay, istorya, utos, reward. Which is mababaw yung pagkakilala natin sa Diyos. Ganun ba? Wag sa tao, i-apply natin. Pwede ba na yung asawa mo, kilala mo lang siya bilang, anak siya ng nanay niya, tsaka tatay niya eh. Ay, ito tapos ng asawa ko eh. Ay, ito yung kanyang paborito eh. Paboritong kulay, paboritong pagkain. Ganun ba dapat ang pagkakakilala natin? O dapat bang maging katulad na ganun lang? Mababaw. Huwag po natin kakalimutan na nananalangin tayo sa Panginoon, hindi tinitingnan o pinakikinggan ng Diyos yung nananalangin na tayo na puro salita lamang.
na, Lord, sige na, magbabago na po ako, na Lord, sige po, tatalikuran ko na po yung bisyo ko, na Lord, penging ganito, na Lord, pagalingin mo po ako sa may sakit. Amen. Sapagkat sa pananalangin natin, usually, lumalabas yan sa ating bibig kung ano yung mga gusto natin. Although, hindi pa tayo nananalangin, alam na ng Diyos eksakto kung ano yung gusto nating hingin. Pero since gusto din ng Diyos na nananalangin tayo, yung talagang personal, yung free will natin, ginagamit natin to say what is in our hearts. Yung mga galing ni God, diba? Although alam na niya yung sasabihin natin, alam na niya yung kailangan natin, pero dahil siya'y mapagmahal, sige nga, gusto kong marinig, ano ba yan? Para bang nalalambing natin si God pagka ganon? Pero ang masakit na katotohanan sa gospel, hindi lahat ng nagdadasal ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo ha. Dito sa mundo, may iba't ibang profesyon. May doktor, may engineer, may presidente, may basurero, name it. Ano ba trabaho mo? May housewife, may estudyante. Di ba lahat yan? Kahit pa paano marunong manalangin. Alam na may Diyos. O, yung masakit pagka wala kang Diyos, no? Amen? Pero sige, ang ipinupunto ng mabuting balita, yung mga taong nananalangin at kilala ang Diyos. Alam na may Diyos. Alam na ang gusto ng Diyos ay gumawa tayo ng kabutihan at layuan natin ang kasamaan. Pero bakit sa gospel na ito, mayroong isang profesyon na binanggit na napakatindi ang dapat ipakitang magandang halimbawa? Kapatid, makinig ka. Makinig ako. Pwede naman sa gospel na sabihin niya na ikaw, gawin niya example ang isang doktor. Ikaw, doktor ka eh. Dapat pag nananalangin ka, ganito ha. O ikaw, attorney ka, magaling ka magsalita, kabisado mo ang mga batas. Dapat ganito ha, ganito kang manalangin ha. Dapat ganito ang mga nilalaman ng panalangin mo ha. O ikaw, basurero ka. O ikaw, nanay ka. Pero, ang ipinunto ng balita, ng mabuting balita, kumuha siya ng isang nilalang na ang propesyon o yung ginagampanan sa mundo ay mangangaral ng Diyos. Preachers, pare, madre, mga taong nagpapahayag ng salita ng Panginoon, ginagamit. Kamukha nung mga panahon, noong unang panahon, sino mga ginagamit? Propeta. Mga hari. Like, diba, Haring Solomon. Sila Noah. Sila Moises. Amen. Bakit hindi siya gumamit ngayon sa panahon natin na ordinaryong tao lang ibigay niya example? Bakit mangangaral? Sapagkat ang mangangaral ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya tingnan nyo ha, sabi sa susunod na verse, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Amen. Just imagine the scenario na nasa harap na tayo ng paghuhukom. Judgment Day na. Judgment Day na. At sasabihin nung pare, nung preacher, nung madre, nung lay minister, nung usher, nung naglilingkod sa simbahan, Lord, nung nasa mundo kami, nung nabubuhay kami, Lord, pinipreach ko ang salita ng Diyos, Lord. Lord, nakakapagpaalis kami ng mga demonyo sa pangalan mo, Lord. Lord, kumakawa kami ng mga bagay na ginagawa mo.
Nagpapagaling kami, Lord. Nagbabahay-bahay kami, Lord, para sabihin sa tao na ito ang pag-ibig ng Diyos. Lord, gumagamit pa ako ng social media. TikTok, YouTube, Facebook Live, just to preach the Word of God. Lord, alam mo yun. Lingkod mo ko, Lord. Lingkod mo ko. Lingkod mo ko, Lord. Anong sasagot sa kanila o sa atin ng Diyos? At sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoon Jesus, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa aking mga mapaggawa ng masama. Amen. Ito na ang pinakamasakit na statement na pwede nating marinig face to face with God. Na pagkatapos nating magsumikap na maging lingkod ng Diyos, magsilbi sa Diyos, tapos ito maririnig natin. Hindi tayo kilala ni Lord. Ano nangyari? At sasabihin pa tayong, mapaggawa kayo ng masama. Eksakto, kung bakit preacher at mga taong naglilingkod sa Diyos ang nilalaman ng gospel na ito, sapagkat doon makikita kung ano ba talaga ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kung ano ba talaga yung reality o yung genuine prayer. Kasi, paano na magagamit na example dito ang pare, ang attorney, ang basurero, ang housewife? Hindi naman sila naglilingkod sa Diyos Hindi ba? Kaya, pinunto ng mabuting balita. Sige, kukuha ko ng isang tao o example ng tao na naglilingkod sa Diyos. Tingnan natin kung anong quality ng paglilingkod ang meron nito. Kasi yung quality ng paglilingkod ng isang abogado, ng isang doktor, ng isang basurero, isang nanay, tatay, iba yan Kuha tayo na isang nanay na naglilingkod sa Diyos, na isang attorney na naglilingkod sa Diyos, na isang basurero na naglilingkod sa Diyos, na isang pare na naglilingkod sa Diyos, na isang teacher na nagiging preacher to parepahayag ang mensahe ng Diyos. Amen. Kasi, alam natin na kapag ang isang tao, ang pare, ang preacher, alam natin na gagawa yan dapat ng kabutihan. Lay minister ka sa simbahan, inaasahan ng tao na nagiging mataas ang respeto nila sa iyo. Kasi nakikita nila, lilikod ka sa simbahan. Pag nakaabito ka, pari ka, diba? There's respect because of God. Kung pari ka, at halimbawa, nakagawa ka ng hindi sinasadyang violation, traffic violation, at sinabi mong nakita sa ano, father po, pare po pala kayo, naku, 6 po, okay na po. Ano yung respect? Hindi respect sa'yo, kundi sa profession mo, o ginagawa mo sa profession mo, na nakapapahayag ka ng mabuting balita. Amen? Nandito yung katotohanan na inihahayag sa atin na hindi dapat panglabas ang paglilingkod. Hindi dapat sa salita lang na mahal kita Lord, paglilingkod lang kita Lord, pero iba yung ginagawa natin sa kilos, sa gawa. Alam niyo yung salungat yung statement doon sa action. Yung parang sinasabi, mahal na mahal kita, pero gumagawa ka ng kasamaan. Mahal na mahal mo yung asawa mo, pero ang dami-dami mo palang babae. Yung magulang mo, sinasabi mo, mama, papa, sige mag-aral po akong mabuti. Yung pala, nagpabuntis ka sa boyfriend mo. Hindi ba? At yun ang pinupunto ng mabuting balita. Hindi yan nakikita kung ano yung sinasabi mo. Hindi yan nakikita kung ano yung profession mo. Hindi yan nakikita na, linggo-linggo, lay minister ka, usher ka, collector ka, lector commentator ka, preacher ka, pari ka. Hindi dyan nakikita ang susi para tayo ay pumasok sa langit.
kundi nakikita yan kung sinasa buhay natin yung sinasabi natin. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ano man ang sabihin, okay, naputol po tayo sa connection.